Years back, isa po sa mga kinaaliwan ko na panoorin, lalo na nung ako ay panahong nagma-masters at kasabay nito ay nagtatrabaho. Every time I'm able to go home at maiisip ko na magkaroon ng oras for relaxation and rest, pinapanood ko po yung series na Suits. Ito po ay tumagal ng 8 taon. It started in the year 2011 at natapos po ito the year before the pandemic hit noong 2019. Ito po ay tungkol at pinagbibidahan ng 2 abogado. They were corporate lawyers at sila po ay mga abogado sa isang law firm. At dahil sila po ay mga abogado sa isang corporate law firm, dun ko lang din po napag-alaman na usually kapag corporate law ang naging specialty ng isa pong abogado, they are really always, if not all the time, but most of the time on the defensive. Sila po ay mga defense attorney. Contrary sa mga prosecutors, ang mga prosecutors ay nagre-represent ng mga kliyente na naghahabla. Ang mga defense attorneys naman po ay nagre-represent ng mga hinahabla. And usually, sila po ay nagre-represent ng mga kumpanya na minsan ay inihahabla for unjust reasons at minsan din naman ay inihahabla because of reasonable or lawful reasons. Meron silang mga nilabag na mga batas at meron silang marahil na mga empleyado na tinanggal unlawfully, meron silang mga kontrata na hindi tinupad o meron silang mga ginagawang illegal. At ito'y napag-alaman ng autoridad at ang ginagawa ni Harvey Specter, siya po yung bida, at saka ni Michael J. Ross, ay sila'y nagtutulungan upang ipagtanggol on the defense ang kanila pong mga kliyente. At makikita natin doon, kung inyo pong papanoorin, yung mga series na iyon, doon ko din po na pag-alaman. Akala ko po kasi dati ay sapat na kapag meron kang witness, pero doon po pala ay kailangan sa isang court hearing, pagka on the defense ka or whether you're on a prosecutor side, dapat po ay may 2 bagay na hinihingi o nire-require ang hukuman. At ang 2 bagay pong ito is concrete evidence, matibay na ebidensya, at sa kabilang hinihingi nila yung tinatawag nating credible witnesses. So kailangan may ebidensya at may mga saksi. At oras na makita sa pamamagitan ng mga concrete evidence at mga credible witnesses on the defense, yung mga corporate lawyers, makita ng hukuman, ito'y jury trial sa kanila, hindi kagaya sa atin ang nagdi-decide lang ay judge. Sa kanila ay may judge, tas may jury na nagbobotohan kung sila ba ay papanig sa prosecution or sa defense kung sinong mananalo. Pero pagka talagang lumitaw, ang ebidensya ay matibay, ang mga saksi ay hindi bulaan, ay doon napapatunayan ng korte na ang mga paratang doon sa mga on the defense ay isang bulaang paratang. So mahalaga po yung 2, katibayan at mga sumasaksi. Sa ating pong bubuksan na talata ngayon sa Biblia, sa dami ng mga issues na tinalakay at inadress ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto, ay siya ay magiging defensive sa kabanata na ating titingnan ngayon. Kanyang ipagtatanggol ang katotohanan na tinatalikuran na ng ilang mananampalatayang taga-Korinto at ito ay ang katotohanan ng muling pagkabuhay na nakaugat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ginawa ni Pablo ang kanyang pagdidepensa o ang pagtatanggol niya sa katotohanan ng muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng paggamit ng matibay na katibayan at ng credible o lehitimo na mga saksi. At sa atin pong pagbubukas muli, dahil tinalakay na natin noong nakaraang linggo yung first 4 verses ng 1 Corinthians 15, nais ko pong balikan uli ito, ngunit idadagdag po natin ang verses 5 to 11 upang makuha po natin ng mas malinaw ang layunin ni Pablo na ipagtanggol ang doktrina ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng muling pagpapaalala sa mga mananampalataya ng Korinto ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating po magiging sermon text is 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 11, at babasahin ko po siya mula sa FSV translation. Atin pong pakinggan ang salita ng ating Panginoon.
Ngayon ay pinapaalala ko sa inyo mga kapatid ang tungkol sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyong tinanggap na siya naman ninyong kinatatayuan. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung panghahawakan ninyo itong mabuti. Kung hindi, kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang aking dinamang tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at siya inilibing at muling binuhay pagsapit ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya nagpakita kay Pedro at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay nabubuhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y na mayapa na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa kahuli-hulihan na parang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, na hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Sa halip ako'y nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat, gayon may hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ganito ang ipinangangaral namin at ito ang sinasampalatayanan ninyo. Sana tayo mapagpala ng walang bahid at mananatiling parati na salita ng ating Panginoon. Ito po ay pagpapaalala ni Apostol Pablo ng Ebanghelyo bago po niya tapusin ng tuluyan ng kanyang sulat sa mga taga-Korinto. At bagamat I have reasons to believe, and I hope you do as well, na kaya niya ipinapaalala ang Ebanghelyo is in order to fully address din yung mga issues na in-address niya in the previous chapters. Dahil pag tiningnan natin ang Ebanghelyo, ito ay dapat nagbibigay ng pagkakaisa sa mga mananampalataya na problema na in-address ni Pablo sa mga taga-Korinto. Nagdadala dapat ito ng kaayusan. Nagdadala ito ng tinatawag natin na bagamat maaring may mga mahihina pa ang budhi ng mga mananampalataya, ngunit hindi natin sila dapat itinatanggi bilang tunay na alagad ni Hesukristo in the issue of conscience and Christian liberty. Ito rin ang talagang remedyo sa tinatawag natin na kawalan ng kaayusan, kawalan ng kaunawaan sa pagsamba sa iglesia. Ito rin ang naghuhulma ng ating pagpapahalaga sa banal na hapunan, nagpapahalaga sa mga otoridad at sa pagpapasakop na inilagay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, at nagbibigay din ng maayos dapat na pagresolba ng conflict o ng sigalot sa iglesia na sa halip na maghablahan ang mga magkakapatid sa pananampalataya, ito'y inaayos sa hukuman ng iglesia. Ito rin ang nagbibigay ng dapat nating pagpupursige na bagamat may habding kaakibat ang tinatawag nating disiplina sa iglesia, ngunit tanggapin natin na pagtingin natin sa Ebanghelyo na hindi lamang nagliligtas, ngunit nagpapabanal sa mga hinirang ng Diyos, ay ito ay necessary na gawin at hakbang upang mapanumbalik ang isang ayaw magsisi na nag-aangkin ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Subalit, ang direkta na pagpapaalala ni Pablo nakikita natin sa ating mga binasang talata ay dahil sa may mga kapatid na ito'y mga tunay pa rin namang kapatid, ngunit dahil sila ay nalilito at nang himasok ang maling katuruan patungkol sa pagdideny ng muling pagkabuhay, they are on the verge of abandoning the doctrine of the resurrection. Kaya sinasabi dito ni Pablo yung mga sinabi niya na kung saan ay pinapaalala niya ang Ebanghelyo dahil napakalaking bahagi at puso ng Ebanghelyo, yes, si Jesus Christ. But not only through His death and sinless life, ngunit maging sa Kanyang muling pagkabuhay. Dito nakaangkla ang tinatawag nating pagtitiyak ng kaligtasan ng bawat isang mananampalataya, yung pagpapawalang sala, at hindi lamang iyon, maging ang regeneration that is prior to justification. Sabi ni Paul, we have been raised with Christ in Ephesians. Kaya ka binuhay muli, hindi dahil ikaw ay matalino na sumampalataya at saka ka muling nabuhay sa iyong espiritu, binuhay ka dahil nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. Nakaunawa ka sa Ebanghelyo, kaya nung ito'y ipinangaral ni Pablo, sabi niya bilang paalala sa mga taga-Korinto, ito ay inyong tinanggap, ito ay inyong tinatatayuan, ito ang ating present standing sa harapan ng Diyos, at sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo. Kaya siya nagbigay ng salitang
tinatawag nating a conditional statement. Yung salitang kung, if. Dahil may mga umaabandona sa doktrina ng muling pagkabuhay, sinabi niya, kung panghahawakan ninyo ng matibay ang ebanghelyo na nagsasabing buhay ang Panginoong Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan, ang inyong pagsampalataya lamang ay saka magkakaroon ng kabuluhan. Ito'y dapat pinangahawakan. It is a continuous thing. Oo, mayroon tayong tinatawag na paumpisang pananampalataya, pero namamarkahan na tunay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Ano po dinidiscuss namin kahapon yung Book of James, in one of those things that was shared by Brother Joms, ay kailangan ng ating faith is nananatili at napapalakas under trials. Isa itong napakagandang paalala that the circumstances that we are in, whether heresies na pumapasok sa iglesia, mga pagdurusa at mga pagkakasala, those circumstances reveals the quality of our faith, as also mentioned ng ating kapatid kahapon sa aming pag-aaral. At ito'y may katotohanan, ay dito nabubunyag na ang pananampalataya ng mga taga-Korinto ay questionable, not to conclude that some of them, or probably there are people among them na hindi pa talaga tunay ang pananampalataya, but if they are tempted to abandon the doctrine of the resurrection, also the resurrection of Christ, it only goes to show, ipinapakita lamang nito na marahil it's either bulaan ng kanilang pananampalataya o di kaya naman ay mahina pa ito. But either way, ang pagpapalakas ng isang mahinang pananampalataya at ang pagtitiyak upang maging tunay ang pananampalatayang unang ipinahayag ay sa pamamagitan ng paalalang muli ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos sinabi niya, ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang aking di namang tinanggap na si Kristo sa kasaysayan. Yung sinasabi ng maraming theologians in history, before the gospel was a message, it was first an event. Ano po, si Kristo ay namatay. Nangyari ito sa kasaysayan, pinatotohanan ito ng kasulatan, siya ay nalibing, muling binuhay, at pagsapit ng ikatlong araw, siya ay talagang binuhay ng ating Diyos Ama. At dito ay itinitiyak, dahil buhay si Hesukristo na namatay para sa ating mga kasalanan, ay siya ay nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa kasalanan at sa direktang bunga nito ang kamatayan, hindi lamang ng ating kaluluwa, ngunit maging ng ating mga pisikal na pangangatawan. At dito ang ginawa ng ating apostol ay kanyang binigyan ang mga taga-Korinto ng tinatawag natin na ebidensya at ng pagpapasaksi. At ang pangunahin niya at ang inuna niya na patunay na ang doktrina o katotohanan ng muling pagkabuhay ay talagang tunay at dapat hindi abandonahin, at dapat sa halip ay sinabi niya by a conditional statement, kung panghahawakan, nararapat lamang na panghawakan ay ang salita muna ng Diyos. Ito ay nagpapatibay na dahil ang salita ng Diyos ay hindi pumapalya at hindi nagkakamali, na tama lamang at nararapat na kung ano man ang sabihin ng Diyos, ito'y ating sa halip na pagdudahan ay ating panghawakan ng matibay. And that is one of those blessings that the Holy Spirit upon faith in the gospel gives us. Tayo pinapanahanan, and all throughout the life ng isang mananampalataya tayo ginagabayan sa mga katotohanan, not only in terms of knowledge, pero maging yung ating persuasion at conviction ay ipinagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu. Ngunit hindi siya natapos doon. Matapos niyang i-direkta ang mga mananampalataya sa Korinto sa salita ng Diyos bilang matibay na paninindigan at katibayan sa muling pagkabuhay, lalo na ng Panginoong Hesukristo, ay siya ay naglatag siya ng mistulang listahan ng mga tao na saksi patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, kasama si Pedro, na bagamat nagkaroon ng denial sa Panginoong Jesus, ay siya ay nirestore siya sa kapanahunan na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Sinabi na siya yung nagpakita sa 12 na nagduda doon si Tomas, subalit siya ay talagang napanumbalik
sa paghawak sa katotohanan ng pagkapanginoon ni Kristo dahil maging sa Kanya ay nagpakita ang ating Panginoon. Naroroon ang pagpapakita niya kay Santiago na una pa lamang sa kanilang pagiging magkapatid sa laman ay talagang napakahigpit na tagausig ng Panginoon, ay siya rin ay nabago at nagpakilala bilang nung siya ay naging ulo o ulong pastor ng Iglesia ng Jerusalem. Siya ay nagpakilala bilang lingkod, bilang alipin. Hindi lang basta lingkod, but a bond servant, ibig sabihin isang alipin ng ating Panginoong Hesukristo. At sa dinami-rami pa ng nakasaksi na sinabi ni Pablo na ito'y 500 mahigit, ilan sa kanila ay buhay pa nung panahong ito isinulat, ilan sa kanila ay yumao na. Ngunit nagpatotoo din si Pablo. Nagpasaksi siya na siya man na kanyang sinabi at inilarawan na isang ipinanganak ng wala sa panahon, born untimely, ay sinabi niya na siya man ay nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaya si kabilang sa mga apostol, it is a requirement to be an apostle to witness the resurrection of the Lord Jesus Christ. At sa mga nangyaring ito, ay marami pang sinabi si Pablo at marami sa kanyang sinabi ipatungkol sa kanyang patotoo at pasaksi patungkol sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo, na dahil si Kristo ay muling nabuhay, he would argue sa mga susunod na talata natin in 1 Corinthians 15, at ang tawag niya rito ay si Kristo ang unang bunga, the first fruits of those who were from the dead. Ibig sabihin nito dahil siya ang unang bunga ay may mga kasunod na magiging bunga. Kasunod nito ay mga mananampalataya, at bagamat may mga yayao, may mga papanaw na wala kay Hesukristo, ay sila rin ibibigyan ng muling pagkabuhay, but pagkabuhay na maguli na sila'y dadamitan ng katawan that is fit for damnation. There will be a resurrection of both the saved and the lost, the saved unto glory, the lost unto damnation. Pero ito'y dapat na atin ding panghawakan. Talagang mayaman ang katibayan, may mga nagpasaksi sa kasaysayan patungkol sa pagiging lehitimo, pagiging tiyak ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. It has an effect not only for our justification, it has an effect in our sanctification, it has also an effect in our glorification. Ito ay muli nakasandigan sa salita ng Diyos at sa mga saksi sa buong kasaysayan. Kaya nga po mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang pagkabuhay na maguli na nagtatag ng kaligtasan ay may patotoo ng salita ng Diyos at mga saksi sa kasaysayan. Ang pagkabuhay na mag-uli na nagtatag ng kaligtasan ay may patotoo ng salita ng Diyos at mga saksi sa kasaysayan. Pinanariwa natin ang pagkapangunahin ng Ebanghelyo nung nakaraan na talagang ito'y pangunahin sa lahat. Ano po? Dahil ito, sabi nga ni Apostol Pablo, sa ating mga naging 2 puntong ating hinalaw o hinango mula sa ating teksto, sinabi niya yung mga prinsipyo na dapat sa ating mga mananampalataya, ito'y tinataglay natin, ito'y tinanggap, kaya ito'y tinataglay natin ng may pagkapangunahin because it has an effect not only for our salvation but in the entirety of our Christian life. Pero at the same time, dapat din ito'y ibinibigay natin na may pagkapangunahin sapagkat ito ang rumiresolba o remedyo sa pinaka talagang miserableng kondisyon ng sangkatauhan, sa pinaka matinding suliranin ng sangkatauhan, at ito ay ang suliranin ng kasalanan. There is no other remedy than the gospel of Jesus Christ in the main problem or the primacy of the problem of sin. At makikita natin dito na hindi maaaring magkaroon ng katotohanan ang kaligtasang ibinibigay sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo malibang kasama sa ating mga sinasampalatayanan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya natin sinasabi na may pagkapangunahin ito. Sabi ng ibang theologians, ang title, di ba, nabanggit ko noong nakaraan, isa sa mga bagay na pinanood ko ay ang sermon ni Pastor Noel entitled The Gospel of First Importance. Pero mayroon ding ibang mga teologo, mga theologians, na ang kanilang sinasabi patungkol sa 1 Corinthians 15 is the resurrection of first importance. Mahalaga po ang muling pagkabuhay na malaking sangkap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, and that is what makes all the more the gospel of first
importance. Mayroong kultura, nabanggit ko nung nakaraan, sa Griego, na tinatawag na dualismong Griego or Grecian dualism. Nagmula ito sa katuruan ni Plato na nagsasabi na bagamat na tumbok nila yung tinatawag na dalawang konstitusyon ng tao. Tama sila doon. Ang konstitusyon ng tao is body and soul. Yan ang pinangahawakan natin, body and soul, dichotomy. Subalit nagkakamali sila na kanilang isa walang bahala ang katawan. Kaya para sa mga humahawak sa ganitong filosofiya, ay sila'y nagtuturing na kahangalan patungkol sa katotohanan o realidad na may muling pagkabuhay. Kaya nga sa pangangaral ni Pablo, in Acts 17 in verse 32, nang kanilang marinig ang tungkol sa muling pagkabuhay, nangutya ang ilan. Kanilang tinatawanan ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Mayroong mga grupong Hudyo tulad ng Saduceo na makikita natin na ang mga Hudyo ay nasa iba't ibang rehiyon din ng mga Hintil, nakapangalat sila, maraming lahi sa iba't ibang mga rehiyon ng Hintil. Ganun din ay sa Corinto, kaya may sinasabi si Pablo na dapat gamitin ng maayos ang kaloob ng iba't ibang wika. Kaya may iba't ibang wika din as revelatory gift at the time ay dahil po may mga iba't ibang lahi ng taong nagsasama-sama sa isang rehiyon. May Hudyo, may mga Romano, may mga native na taga-Corinto. At dahil rito, ay kailangan ng kaunawaan, kailangan ng lingwaheng maiintindihan ng lahat. Pero makikita natin dahil halo-halo din sila, mayroong mga Hudyo na nakapangalat na impluwensyahan ng mga turo ng mga Saduceo na walang tunay na muling pagkabuhay. Makikita natin isa sa mga halimbawa niyan in Acts 23:8 sa isang yugto sa buhay ni Pablo nung siya nililitis ng dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, ay isa sa kanyang mga primero o mga primary na mga tagasalungat ay ang mga Saduceo. Gnostic views din ay kumakalat ng mga panahong ito na para sa kanila ang muling pagkabuhay ay naganap na sa paraan ng muling pagkabuhay ng kaalaman. At ang muling pagkabuhay ay spiritual lamang. Isa sa mga halimbawa nito ay sa 2 Timothy 2:17-18 na sinabi ni Pablo, ang mga salita na gumagawa nito ay gaya ng kanser na kumakalat sa katawan. Kasama sa mga ito sila Himeneo at si Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Bagamat malayo ang pag-itan, medyo malayo ang pag-itan sa pagkakasulat ng 2 Timothy, napakaaga, isa sa mga maagang sulat ni Pablo ang unang Korinto. Ngunit ang nais kong ipahiwatig ay marami ang sumasalungat all throughout history sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Ay napakadami ng mga yugto sa buhay ng mga apostol na kailangan nilang laging ipagtanggol. Ang muling pagkabuhay, makikita natin sa Book of Acts. Parati na lamang nilang ipinagtatanggol at ipinapangaral siyempre ang muling pagkabuhay dahil napakahalaga ng muling pagkabuhay sa buhay hindi lang ng mga Kristiyano, ngunit maging ng mga wala pang pagsampalataya kay Kristo. Pag walang muling pagkabuhay, walang katotohanan ng pagpapawalang sala, walang pag-asa ang sangkatauhan laban sa problema ng kasalanan. Ngunit maging sa modernong panahon ay may mga pagsasalungat pa rin tayong maririnig patungkol riyan sa muling pagkabuhay. Isa na dito si Christopher Hitchens. I'm not sure if you're familiar with him, pero let me quote him. Isa siyang popular na tao. The story of the resurrection is the story of an executed man coming back to life. It's not credible. Tinatanggi niya ito. Si Sam Harris, isa rin popular na tao sa ating panahon, and I quote, if someone rose from the dead, it would be the most astonishing event in human history. But there is no good reason to believe that this happened. Tinatanggi rin niya si Bart Ehrman, at may ilan na akong mga debate ni Dr. James White na idinidebate niya tong si Bart Ehrman. Sinabi niya, historians, of course, have no access to the supernatural realm. The resurrection, therefore, is a matter of faith, not of history. So para sa kanya ay hindi man niya ginamit yung salitang blind faith, pero kanyang pinatutungkulan na ang mga naniniwala sa muling pagkabuhay ay may tinatawag na bulag na pananampalataya. Para sa kanya, wala itong scientific basis, scientific evidence, and so on. No? Pero para sa kanya rin, ito ay hindi bahagi ng kasaysayan at ito ang ating inire-reject
a Christian is known not only by the things he believes, but by also the things he rejects. Sabi po ni R.C. Sproul, we reject the view na hindi nangyari sa kasaysayan ng muling pagkabuhay, and we accept the view which is opposite. Tunay na pangyayari sa kasaysayan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Sa Romans 4:25, sinabi ni Pablo, ibinigay siya, talking about Jesus Christ, upang mamatay dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ituring na matuwid. Wala sa inyong tatayo, wala sa ating tatayong matuwid sa harapan ng Diyos kung walang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating mga talata in 1 Corinthians 15 in verse 2, na liligtas kayo sa pamamagitan nito. And in 1 Corinthians 15:17, that Lord willing ating dadakuan sa susunod na linggo. Sabi ni Pablo, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya, nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nais kong humango ng dalawang ginamit ni Pablo bilang pagtatanggol sa muling pagkabuhay ni Hesukristo para ang mga natutukso at maaaring mga umaabandona na sa katotohanan ng muling pagkabuhay ay maitama, maiwasto, mapanumbalik yung mga umabandona at maingatan yung mga nasa kalagitnaan ng pagdududa patungkol sa muling pagkabuhay. At maaaring ang ilan sa inyo ay nananahimik ngunit mayroong kanyang sariling pagdududa na buhay ba talagang muli ang Panginoon? Mayroon ba talagang pagkabuhay na maguli ang mga mananampalataya? At kung ikaw ay kabilang sa mga taong ito, ay sana'y makatulong ang dalawang bagay na ito na ginamit ni Apostol Pablo bilang kanyang argumento in defense of the resurrection. At ito yung kanyang naging depensa. Nagbigay siya ng dalawang dahilan kung bakit ang muling pagkabuhay ay tama lamang at nararapat na panghawakan ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung dalawang dahilan na iyon. Una, ito'y pinatiyakan ng mga banal na kasulatan. Ito'y pinatiyakan ng mga banal na kasulatan. At ang ikalawa, ito'y pinasaksihan ng mga banal sa kasaysayan. Ito'y pinasaksihan ng mga banal sa kasaysayan. It was guaranteed by the sacred scriptures, and secondly, it was testified by the saints in history. Talakayin po natin yung una, ito'y pinatiyakan ng mga banal na kasulatan. Sa pagpapaalala po ni Pablo sa mga minamahal na kapatid na mga taga-Korinto na nasa verge ng pagdududa, pag-abandona, at ilan sa kanila humantong na nga sa pag-abandona sa muling pagkabuhay. Nung sinabi ni Pablo ang kasaysayan ng Ebanghelyo, nung sinabi niya na ang binigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ay akin din namang tinanggap. Una sinabi niya, ito'y tinanggap ko. Dahil siya ay naniniwala ng may kabuuan at pagkapangunahin, hindi lang sa ilang yugto ng Ebanghelyo, ngunit sa bawat yugto kabilang ang muling pagkabuhay. Sinabi niya, ito'y kinatatayuan. This is our standing in front of God. At sinabi rin niya na tayo ay naliligtas, not only by way of justification, sanctification of course, but also glorification. At ang sinabi niya, bilang unang argumento ito, ayon sa kasulatan, ayon sa kasulatan. Bilang Hudyo, lagi ko naman nababanggit ito, ay isa sa mga kanilang habits, maaring bahagi na ng kanilang kultura, ay ang ulitin ng isang bagay upang ito ay bigyang diin. Tinatawag ko dito personally, stabilo moment. Parang nilalagyan mo ng istabilo. Diba, yung mga nababasa mo, para pag binibigyan mo siya ng pagpapahalaga, para pag oras na nandun ka sa pahina ng isang aklat marahil, ay makita mo agad, ito yung pinahalagahan ko ng gusto dito kasi may stabilo. This is how they stabilo, quote and quote, ang mga bagay-bagay upang bigyang diin ang kahalagahan nito. Pero gusto ko munang linawin kung anong ibig sabihin ko ng mga banal na kasulatan. Baka ito'y ma-misinterpret ng iba dahil gumamit ako ng salitang mga. Hindi ko po ibig sabihin na yung mga itinuturing ng sanlibutan din na mga sacred text ay kabilang. Hindi po kasama dito ang Quran, hindi po kasama dito ang Book of Mormons, hindi po kasama dito ang bulaang translation ng mga Jehovah's Witness, with all love to them.
na New World Translation at iba pang mga kasulatan na itinuturing ng sanlibutan na maaaring sacred text. Pero ibig ko pong sabihin dito ay yung individual na mga kasulatan na nakapaloob sa tinatawag nating biblical canon na itinuturing na natatanging mga bahagi ng banal na kasulatan. What I'm talking of is the collection of books and writings inspired by God na nakapaloob sa ating Biblia. Yun pong ibig kong sabihin sa paggamit ng mga ay individualized each book of the Bible. That's why I call it mga mga kasulatan, mga banal na kasulatan. Pero sa immediate po nito, tahasang konteksto, ang tinutukoy niya dito ay ang mga kasulatan ng bagong tipan. Kasi during the time of writing ng mga bagay na ito, hindi pa po buo ang bagong tipan. At ang tinutukoy niya dito ay nung lumang tipan pa lang na buo na at meron na sila nung kanilang kapanahunan, ay nagpapatiyak, nagpapahiwatig, nagbibigay anino na may paparating na muling pagkabuhay at ito'y pasisimunuan, magiging pasimuno ng muling pagkabuhay, walang iba kundi ang hinihintay na Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po kung titingnan natin, sinasabi lagi ng mga apostol, when they are referring to a doctrine or to Jesus Christ, they would always say, as it is written. Kanila pong binabalikan yun pong mga talata ng lumang tipan upang ibigay ang tamang kahulugan na nagbigay sa kanila ng tamang interpretasyon nito ay ang direktang revelasyon sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. They were revelation bearers. Kaya po, dahil rito, sinasabi ni Pablo, dahil kayo'y mga mananampalataya, it is expected of you na kayo ay tumatangan sa bawat kasulatan ng lumang tipan na mayroon kayo nung panahong ito bilang mga tunay na salita ng Diyos. At dahil ito'y tunay na salita ng Diyos, ito'y walang pagkakamali, ito ay walang pagbagsak, yung tinatawag nating infallibility of the Word, it does not fail. Yun po ibig sabihin ng infallibility. Therefore, dahil nakakonekta ang katangian ng Diyos sa mga katangian ng kasulatan, at dahil walang papalya na sinabi ang Diyos, ito'y kanyang gagawin, ang muling pagkabuhay na noon pa lamang ay pinatitiyakan na ng kasulatan sa lumang tipan ay mangyayari talaga. At sa panahon nila, sinasabi ni Pablo ay nangyari na ang katuparan nito kay Hesukristo, sa ating Haring Pastol na namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay pagsapit ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan na sinabi ni Pablo na naliligtas kayo sa pamamagitan nito. At ganyan pa rin ang paraan ng kaligtasan kung kayo ay nakikinig ngayon sa pangangaral ng salita ng Diyos at kayo ay wala pang pagsampalataya sa kamatayan, perpektong buhay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hinihimo kita na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Hesukristo lamang, na siya na namatay para sa kasalanan ay muling nabuhay at nagtitiyak ang kanyang muling pagkabuhay ng pananagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan. O kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at sasampalataya sa Kanya, ikaw ay yayakapin ng Kanyang biyaya. As we shall see later on sa pagpapatutuo ni Pablo, na sa muling pagkabuhay na Hesukristo, hindi lamang niya nasaksihan ang kaganapan, ngunit naranasan niya ang pagyakap ng biyaya ni Hesukristo sa Kanya na isang manguusig, isang bayolenteng tao, manguusig ni Hesukristo. Siya iniyakap ng biyaya at iniligtas. Mayroon kang kapatawaran kung ikaw ay magsisisi at sasampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo na nagpapatungkol sa maging muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung nasa kasulatan. Kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ay nag-i-struggle sa muling pagkabuhay, tanawin mo ang sinabi ni Pablo in 1 Corinthians 4:6 sa kanya rin paghihimok dito na magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng may kasulatang pananaw o biblikal na pananaw sa pagtrato sa mga pinuno. In 1 Corinthians 4:6 sinabi ni Pablo, ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matutuhan ninyo ito, huwag lumampas sa mga bagay na nasusulat. Sa gayon, ang sino man sa inyo ay hindi maging palalo laban sa iba. It is expected of a believer not only to hold to the Scriptures as the Word of God, pero maging yung kasapatan, the sufficiency of Scripture ay dapat natin na panghawakan. Hindi na dapat natin ito dagdagan, hindi natin baguhin, hindi natin babawasan. Ito'y isang malaking kalapastanganan sa salita ng Diyos
kapag ka ito'y ating ginawa. Kaya hindi tayo lumampas dapat sa nasusulat at iyon din ang paghimok ni Pablo sa kanyang pagtatanggol sa muling pagkabuhay, lalo na ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, ay, panghawakan niyo, huwag kayong lumampas sa nasusulat. Kaya 2 beses niya sinabi, ayon sa kasulatan, ayon sa kasulatan. Sabi ng 2 Timothy 3:16, ng lahat ng kasulatan, I love the translation sa Tagalog ng FSV, ay ihininga ng Diyos. Ito'y talagang salita niya, na to literalize ihininga. Dahil alam natin na ang Diyos ay Espiritu, ito'y kasama sa mga anthropomorphic language, ang pag-aangkop ng mga katangian ng tao sa Diyos upang maunawaan natin, no, for the sake of understanding, upang ipaabot, tinalakay natin yan sa ating nakaraang Sunday School. Subalit ito'y nagpapakita na ito talaga yung mga salita ng Diyos. At nais kong magsitas ng ilang mga talata sa Lumang Tipan na doon nais ni Pablong ibalik ang mga mananampalataya ng Korinto upang kanilang makita ay kung talagang pinangahawakan natin ang salita ng Diyos ay ang mga kasulatan ay ipapakita. Tingnan mo ang mga Lumang Tipan, tingnan mo ang mga nagpapropesiya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo yung Psalm 16:10 na isa sa mga awit na ikinote ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral in Acts chapter 2, ay sabi roon sa Psalm 16:10, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Ito ay bagamat sinasabi ni David sa kanyang salmo, pero ito ay nung ipinaliwanag ang typology at saka yung fulfillment o yung anino at yung katotohanan, at ipinaliwanag ito ni Pedro sa pangangaral niya in Acts chapter 2 sa kanyang evangelism. Sabi niya, yung tinutukoy dito ni David ay si Hesukristo, na hindi siya mananatili sa hukay. Ito'y pinangunahan ng pagsasabi ni Pedro bago niya isitas itong psalm na ito, na si Kristo ay hindi kayang pagharian ng kamatayan. Death could not hold him down. He was raised according to the foreknowledge of the Father. At makikita natin maging sa Isaiah 53:10-11 na kung saan ay hinango din ng mga apostol yung katotohanan ng tinatawag nating dakilang palitan. Si Kristo ang pinarusahan para sa ating mga paglabag, and in so doing ang kanyang pagsunod at ang kanyang katwiran na ibinibilang sa mga sumasampalataya. Ay sabi roon, Isaiah 53:10-11, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Pagkatapos nito, sinabi ng propeta, makikita niya ang kanyang supling. Pahahabain niya ang kanyang mga araw. Paano nangyari yun? Kasasabi mo lang siya'y namatay. Tapos biglang pahahabain mo ang kanyang mga araw. Ito yung mga pahiwatig ng muling pagkabuhay at ang kalooban ng Panginoon na iuunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami, he will justify the many, at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Sabi rin sa Psalm chapter 2 verse 7 na malimit din, at actually kinote ito ni Pablo in Acts chapter 13 in verse 33. At ang konteksto ni Pablo nung sinitas niya ang talatang ito ay sa konteksto ng muling pagkabuhay. Psalm chapter 2 verse 7, aking sasabihin ng tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. You are my son. Today I have begotten you. Hindi ibig sabihin nito na si Kristo ay isinilang ng Ama. Alam natin siya sa kanyang pagkakatawang tao ay kinasangkapan si Maria upang siya isilang. Pero ang konteksto ng Psalm 2:7 ay patungkol ito na ito'y sinabi ni Pablo in Romans chapter 1 sa muling pagkabuhay ni Kristo ay pinatunayan. Hindi nagsimula ang pagiging anak ng Diyos ni Kristo doon. Sa halip ipinatunayan na siya talaga ay anak ng Diyos. Ay marami pa tayong masisitas na mga talata sa Lumang Tipan na nagpapahiwatig noon pa lang, nagtitiyak ng muling pagkabuhay ng Panginoon, na nagtitiyak din
na magkakaroon ng muling pagkabuhay ang mga sasampalataya sa Kanya. Pero ito ay nagsasabi na dapat natin, itinuturo din dito ni Pablo, na dapat natin talagang panghawakan ang bawat sinasabi ng banal na kasulatan. Suriin natin ang ating mga sarili, mga minamahal na tupa ng Panginoon. Ano ba sa atin ang kasulatan ng Diyos? Hindi lamang pagdating sa ating mga siguro bouts of doubts, pagdating sa muling pagkabuhay, ngunit sa ating mga suliranin, sa ating mga namamataan pa at na mga kasalanan, sa mga tukso na lumalapit sa atin. Atin bang tinitingnan ng kasulatan na bilang mga salita ng Diyos, na bagamat minsan ay mahirap lunukin ang sinasabi nito dahil ito'y maaaring sumasalungat sa mga bugso ng ating damdamin, sa mga nais natin na mga porsigihin, ay ngunit atin bang tinatrato ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos na anuman ang maaaring hirap na dalhin ito sa ating mga laman, ay atin itong pinagpapasakupan, atin itong pinaniniwalaan, at ang pagsasabi na ating pinagtitiwalaan ang salita ng Diyos ay ito'y may pagpapakita, may manifestasyon sa ating pamumuhay. Ito'y napakahalagang paalala sa atin. Okay, this is not just merely addressing the resurrection. This is Paul addressing the authority of God's Word. Lagi natin pong tandaan yan. At sa mga bagay na kung saan ay marahil ay nagiging hamon sa atin. Minsan nahahamon tayo. Ang hirap sumunod kasi ito ang kalagayan ko. Now, as harsh as it may be for people to hear, but our circumstances does not matter. At ang ibig ko pong sabihin dito ay pagdating sa pagtanaw sa mga pangako ng Diyos na tiyak na magaganap, hindi dapat dinidiktahan ng ating mga kalagayan kung tayo'y magpapasakop o hindi sa salita ng Diyos. Ayun po ang ating tandaan. I don't mean to minimize any circumstances that any people might be going through or would go through. Pero kailangan nating tingnan mas matimbang ang pangako ng Diyos kumpara sa mga karanasan natin sa buhay na ito. Itanawin natin yung sinabi sa lumang tipan ni Numbers 23:19. Pinagsama dito ang katotohanan ng hindi pagkakamali ng salita ng Diyos at ang hindi pagpalya ng salita ng Diyos, inerrancy and infallibility, na sinabi ang Diyos ay hindi taon nagsisinungaling, kaya mapangahawakan natin na hindi nagkakamali ang salita ng Diyos, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Ito'y rhetorical question, talking about God's integrity and omnipotence, na pag pinagsama mo yung dalawa ngayon, anumang sabihin ng Diyos ay kanyang gagawin at walang makapipigil sa kanyang layunin. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? At ngunit bumalik tayo sa main thrust ng ating mga talata. Pinangahawakan mo ba ng matindi ang muling pagkabuhay? Alam niyo, ang muling pagkabuhay na pinatotohanan, pinatitiyakan ng kasulatan. Pag tinanaw mo ang muling pagkabuhay ni Kristo, looking back into the past, at may mabigat kang pinagdaraanan sa iyong kasalukuyan, tanawin mo na isa sa mga pinatitiyakan ng pagtanaw mo sa nakaraan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay ang glorification mo sa inaharap. Yun na rin ang dahilan kung ba't sinabi ni Pablo sa iba't ibang talata, 2 Corinthians 4, Romans chapter 8, the sufferings of this present time is not worth comparing to the glory that will be revealed to us. At sa iyong pakikipaglaban, sa ating pakikipaglaban sa kasalanan, tanawin mo ang muling pagkabuhay na pinatututuhanan ng kasulatan na tayo'y patay na dapat sa kasalanan. Tayo hindi muling binuhay na Hesukristo upang tayo magpatuloy sa kasalanan na kung saan ay siya'y nagbigay ng buhay at namatay upang tayo iligtas mula rito. Yun ang argumento ni Pablo in Romans chapter 6. At pagpanghahawakan natin ang sinasabi ng kasulatan, bagamat may katotohanang hindi natin kayang bagawa ng may kasakdalan o pagiging perpekto ang mga bagay ng Diyos na nakapaloob sa kasulatan, ngunit magkakaroon ng pag-iral ng paglago, pag-iral ng kalaguan kay Hesukristo, hindi lamang sa tuwing tayo'y namamataan ng mga tao sa ating paligid, ngunit sa kung nasaan man tayong dako. We will be godly whichever circumstances or places we will be.
Yan po ang ibig sabihin ng pagiging godly. Ako yung napagpala ng recent mong sermon ni Pastor Noel na entitled Pagiging Makadiyos. Na sinabi niya roon, ang pagiging makadiyos ay ang pagtrato sa Diyos bilang Diyos. Yun po ay kailangan natin na tingnan mabuti. And as we look at the resurrection, these are the things that we will grow into. Lalago tayo sa kabanalan, titibay tayo sa paninindigan sa pananampalataya, maging sa mga pinakamahigpit na pagdurusa, may kagalakan ka, may kapayapaan ka, dahil muling nabuhay ang iyong tagapagligtas. Siya ay nasa langit, namamahala, na walang dadapo sa iyo, malibang pinadapo niya at lahat ng kanyang pinadadapo sa buhay ng mananampalataya, kanyang pinaghahalo, pinagsasama-sama ang mga mapapanglaw, maahapdi, mga magiginhawa na mga bagay sa buhay ng mananampalataya upang ipahayag ang kanyang pagmamahal na tayo sa bawat kalagayan ay kanyang hulmahin sa pagiging kawangis ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Hence the word naliligtas, ongoing. We are being saved by way of progressive sanctification in the presence of sin, or rather in the power of sin, na ngayon ay nananatili pa sa ating katauhan. Kaya nga maging hamunawa sa atin na angkinin natin ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay matatag na nakasandigan sa pangako at pagtupad ng Diyos. Yun yung ating tatandaan. Pag nangako ang Diyos, kanyang tinutupad, at kabilang dito ay ang pinangakong muling pagkabuhay na kanyang tinupad. At ang hinihintay nating ating muling pagkabuhay na nakaugat sa muling pagkabuhay ng ating Haring Pastol ay tiyak na magaganap. Patitibayin ka nito sa kasalukuyan. Pababanalin ka nito sa kasalukuyan habang hinihintay natin ang muling pagparito. Dahil buhay ang ating Haring Pastol, tiyak na siya muling paparito at tayo'y kanyang huhustuhin. Mapangahawakan natin ang mga pangangaral ni Apostol Pedro. In Acts 2:24, sinabi niya, subalit ang Diyos ang muling bumuhay sa kanya, ang tagpalaya sa kanya mula sa pagdurusa ng kamatayan, dahil wala naman itong kakayahan na maghari sa kanya. Ngunit dumako tayo sa ikalawa. Ito'y pinaksaksihan ng mga banal sa kasaysayan. Ito yung listahan, at ito'y hindi exhaustive, ng mga tao na kung saan sa kasaysayan ay nakasaksi. At ito yung mga banal. Kapag sinabi natin mga banal, ito yung kanilang katatayuan bilang nakatanggap ng pagpapawalang sala ni Hesukristo. Ito yung tinatawag nating definitive sanctification. They're called saints. At ito yung nakita natin sa iba't ibang ebanghelyo. Si Pedro ay isa sa mga pinagpakitaan ni Hesukristo. He was restored at the time na nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Ito'y pinasaksihan niya ng matibay noong panahon na siya'y nangangaral. Acts 2:32, ngayon kaming lahat ay mga saksi na ang Hesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. Ito'y nagpakita rin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay sa 12 apostol. Of course, minus Judas kasi patay na siya. Tegi na siya noong mga panahong to. Siya ay nagpatiwakal. Tapos, ay hindi lamang natapos doon si Pablo, ay sinabi niya ay sa 500 karamihan ng mga kapatid ay nagpakita rin siya sa mga ito. Ay nagpakita siya sa mga ito, ay ilan sa kanila ay tegi na din, sabi niya, namatay na din. Ngunit ang ilan sa kanila nung panahong ito ay nabubuhay pa at maaari pang magpasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang iba'y namayapa na, ang iba'y nabubuhay pa hanggang ngayon. Nagpakita siya kay Santiago, another meaningful na pagpapakita ng Panginoong Hesus. Ang dating kapatid na manguusig at manlalait na halos sabihin na nababaliw o sinasapian ng demonyo ang kanyang kapatid sa laman na si Hesukristo ay nabago. Nagpakilala hindi bilang royalty, so to speak, na kapatid ng Haring Pastol. Ngunit sinabi niya, bagamat may katotohanan siya'y kapatid sa laman, ang kanyang pakilala ay alipin. Hindi lang basta lingkod, kundi alipin, bond servant, ang pinaka mababa na paglilingkod o maglilingkod, tagapaglingkod. Siya'y bond servant na gamit mightily bilang ulo o pastor ng unang iglesia na naitatag ang church sa Jerusalem. Minahal ang kanyang mga mananampalataya. Kung mga covenant members niya, I would argue, nakapangalat, ay kanyang sinulatan at pinalalakas ang loob at itinuwinawas to ang kanilang pananaw
patungkol sa pananampalataya at sa bunga nito na nagawa. Talagang maging ang kanyang kamatayan ay ibinigay niya para sa dating inuusig niya na si Jesucristo na nagpakita sa kanya. Pero ito ay medyo bibigyan ko ng oras. Yung patotoo at pasaksi ni Pablo. Napakadami nating matututunan sa pagpapasaksi ni Pablo. Alam nyo kasi tayo ay hinahamon ng ikalawa nating punto. Napasaksihan din ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Dahil kung ikaw ay naniniwala, tayo ay nagtitiwala sa muling pagkabuhay, pasasaksihan mo rin ito. But don't limit yourself in evangelism. Ayun yung matututunan natin kay Pablo dito. Sa kanyang pagpapasaksi sa muling pagkabuhay, he did not limit himself in evangelism. Don't get me wrong, it's important. Dapat nga natin gawin yun ng may pagsisikap. But as we shall see, tingnan nyo ang ginagawa dito ni Pablo. Hindi lamang niya pinasasaksihan ang kaganapan. Kasabay ng pagpapasaksi niya sa muling pagkabuhay ni Kristo ay ang karanasan ng biyaya. Dito niya sinabi ang popular na kataga na nagmula sa kanyang panulat, I am what I am by the grace of God. Dito natin makikita na muling pagkabuhay is not merely an event, bagamat ito ang pinakatampok na kasaysayan o pangyayari sa kasaysayan. Ngunit kung ikaw ay tunay na kasama sa mga minamahal na tupa ng Panginoon, itatanawin mo that as you believe in the moment or event of the resurrection, it is also where the grace of God has been guaranteed to be received by each of you. Ang muling pagkabuhay ay ang pinakatampok na pagpapahasik ng biyaya ni Jesucristo para sa lahat ng hinirang ng Diyos. At ikaw ay kasama rito. At ikaw, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya kay Jesus, ikaw aming inaanyayahan na ikaw ay magsisi at sumampalataya sa Kanya. Gumumbal sa buhay ni Pablo, at I mean this in all the best of ways, not in the worst of ways, ay kanyang hindi mawari, hindi niya maarok. Ito ay talagang bumagabag sa magandang paraan, gumumbal sa buhay ni Apostol Pablo at the thought that the resurrected Christ would show Himself to him. At hindi lang yun, that the resurrected Christ, upon showing Himself to him, would save him at that moment. Kasi ililigtas. Ganyan tayo. Hindi man kaparehas na kaparehas ni Pablo ang ating naranasan, pero at the thought of the resurrection, nung ikaw ibinigyan ng mabisang pagtawag ng banal na Espiritu, nung masumpungan mo ang Ebanghelyo, nung marinig mo ang matatamis na salita at siya'y muling nabuhay, ay doon ay iniligtas ka rin kagaya ni Pablo. Hindi mo man nakita ng mukhaan si Jesucristo, but you cannot deny the fact that at the sweet words that He rose again from the dead, you have been saved. Hinipo ka ng Panginoong Jesus na muling nabuhay sa iyong espiritual na kalagayan. We have been raised with Christ. Kagaya ng sinabi ni Pablo, ikaw ay binuhay na mag-uli na ang pinanggagalingan ng Diyos doon because, sabi ni Pablo, of His great love and mercy. While we were still dead, God made us alive with Christ. Your regeneration ay utang mo at nakaugat sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ipansinin niyo ang mga salitang sinabi ni Pablo dito sa kanyang pagkagimbal o pagkamangha at sa kahuli-hulihan na parang ipinanganak ng wala sa panahon. And at last, as one untimely born, sabi ng English translation natin, hindi makapaniwala si Pablo na isasama siya. Paano hindi siya makakapaniwala? Talagang kamangha-mangha. Nung ang muling nabuhay na si Jesucristo ay nagpakita sa kanya, ay siya ay nandun sa daan, patungo sa Damascus, upang pumaslang pa at mangusig ng marami pang mananampalataya ni Jesucristo. Ang muling nabuhay ni Kristo, ito'y nasa kamalayan ni Pablo, hindi ito mawala-wala sa kanya. Ang muling nabuhay na si Jesucristo ay dapat siyang hatulan, because He who is the Savior is also the judge of the living and the dead. Pero sa halip na siya'y wasakin dahil sa kanyang pag-uusig kay Jesucristo at sa mga lingkod ni Jesucristo, ano nangyari? Siya'y ginawang apostol.
Siya ay iniligtas. Siya ay muling binuhay. Bagamat nabulag siya momentarily during the time, ngunit nabuksan ang mga mahalagang mata sa kanyang buhay at yun ang mata ng kanyang kaluluwa. Nakita niya kung sino talaga si Jesus dahil ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang muling pagkabuhay sa kanya. At bagamat sinabi ng Panginoong Jesus, I shall show him what great many things he must suffer for my sake. Si Pablo hindi nagdalawang isip na umuo. Kung tayo yun, baka tayo talaga, pag-isip ka. I will show him what great many things he must suffer for my sake. He said, yes. Bakit? Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus na nagpakita sa kanya, nadama niya. He was able also to perceive kung gaano ka-expansive, kalawak, kalalim ang biyaya ni Jesucristo. Ganyan ba ang iyong pagtanaw sa biyaya ni Kristo, mga minamahal niyang tupa? At the thought of His resurrection na sa mahal na araw, magkakaroon na naman tayo ng direktang pananariwa. Huwag mo nang hintayin yun. Araw-araw, kada linggo, sa iyong pagsamba, alalahanin mo, buhay ang iyong Diyos. Buhay sa Jesucristo at hindi yun nagtatapos doon. Kabilang ka sa mga palad na walang laman na pinasahod ng mayamang biyaya ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang nangyari dito sa patotoo ni Pablo, hindi lamang yung kanyang pagkamangha. Isiniwalat niya ang naging epekto nito sa kanyang buhay. Pinag-iba niya. Sapagkat sapagkat inusik ko ang iglesia ng Diyos. Tapos sinabi niya, ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. May pagbabagong naganap. Hindi lamang siya dating Pariseo na naging apostol. Baka tayo masyadong tumutok sa opisina dito kasi sinabi niya siya apostol. But napakahalaga nun, ba't hindi lang yun? Ang dating manguusig ni Jesucristo ay ang siya ng tagapag o kumakatawan kay Jesucristo. Ang dating nagpapahirap sa mga Kristiyano ay naging kabilang ng mga pinahihirapan ng mga Kristiyano para kay Jesucristo. At ganyan ka ba ngayon? Ang dating ang tingin niya sa kanyang sarili, mayroon siyang moralidad, ay iniangkla ang kanyang katwiran in Philippians 3 sa Panginoong Jesucristo. Ganyan ba tayo, mga minamahal niyang tupa? Inaalala ba natin na sa muling pagkabuhay ni Kristo, dapat kasama dito ang paghuhulma ng ating buhay? Hindi lang nagbago ang katayuan mo sa harap ng Diyos. Mayroon itong paglalantad sa ating buhay sa pagpapatuloy. May progreso sa kabanalan, sa pagiging kawangis ni Jesucristong muling nabuhay. Kung buhay talaga sa iyo ang muling nabuhay na sa Jesucristo, para kang si Pablo, nakikibahagi ka sa Kanya. Ako'y dating ganito, subalit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya sinabi niya, ang kanyang biyaya ay hindi nawalan ng saysay. Itanong natin yan sa ating mga sarili. Is the grace of God to you of no meaning at all? May saysay ba sa atin? O walang saysay? Isang bagay ang ipahayag na may biyaya ako ng Diyos. Isang bagay na magkaroon ito ng katuturan. Isang bagay na panghawakang buhay sa Jesucristo. Isang bagay na ipamuhay na siya'y buhay. At ito'y nakikita sa ating buhay, nakikita sa ating, o naririnig sa ating mga bibig, dahil sabi ni Pablo, maging ako sila, ganito ang aming ipinangangaral, at ito'y naririnig din sa ating mga bibig, at ito ang sinasampalatayanan ninyo, ito ay nasa pamumuhay, pero I would also argue, ito ay nasa pagsamba. Alam niyo po, ang ating pananaw sa pagiging dakila ng araw ng Panginoon, ay nagpapahiwatig at nagsisiwalat ng iyong pagpapahalaga sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. There's a reason why we worship every first day of the week. From the 7th day, which is Saturday, to the first day of the week, there's a reason why we worship. Ito ay pagpapasaksi sa mga nawawala pa sa sanlibutan. Bakit ganun na lamang ang paggayak mo, ang iyong paghahanda kapag araw ng Panginoon? Bakit ayaw na ayaw mong ito'y iyong mapaglibanan?
Ito'y dahil sa muling nabuhay ang Panginoon ko. Hari mo din siya, kilalanin mo siya, lumuhod ka sa harap niya, sampalatayanan mo siya, at ipinapakita ko sa iyo sa aking pagpupursige na siya'y pasalamatan, sambahin sa araw ng linggo, na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Siya'y muling nabuhay upang iluklok sa kanyang trono, na noon pa lamang ay nandoon na siya, bumaba at para magligtas ng mga makasalanan. At dahil siya'y muling nabuhay, aking pinatututuhanan sa iyo, sa aking pakikibahagi at paglilingkod sa pagsamba, na siya ay ang aking Panginoon at Panginoon ng sanlibutan. Iyan ba ay pinapahalagahan mo? Napakalimit natin na pababawin ang pananaw natin sa araw ng Panginoon. E minsan napaparatangan pa ang mga mangangaral na talagang may passion about the Lord's Day as legalistic. And let me tell you this is not legalism. This is what's expected of a believer kapag ka ikaw ay humahawak sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, isang napakasaklap na bagay na napakaraming nag-aangking Kristiyano ang basta-basta na lamang tinatalikuran. At sila, para sa kanila, ay okay na sila ay may mga naging ilan na pagdalo. Ay, hindi ka ba inuusig ng iyong budhi? Hindi ka pa binabayo sa iyong dibdib sa tuwing pinaglilibanan mo ang araw ng Panginoon. Tingnan niyo ang sabi ni Pablo bilang kanyang pagpapahayag ng papuri. Nagpagal siya kaysa sa lahat ng mga apostol. Sabayang papuri. Hindi sa kanyang pagsisikap. Sinasabi niya ang kanyang naging pagsisikap na higit sa kanilang lahat ay kanyang pinagmapuri, hindi sa kanyang sarili, kundi sa biyaya ng Diyos na nasa kanya. Kasama rin ang paglilingkod, mga minamahal na tupa. Ikaw ba ilingkod ni Hesukristo? Hindi ko ibig sabihin sa pamamagitan ng titulo. Ikaw ba'y may pagpapagal sa paglilingkod, zeal and faithfulness in service to Christ is a testimony of His resurrection. Ang papansinin nating mabuti, pag-iibanghelyo, pamumuhay, pagsambat papuri, at paglilingkod. Sinasabi ni Pablo, kanyang ko pinasasaksihan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng aking Panginoong Hesukristo. Sana ito'y maging aral sa atin. May dahilan kung bakit ang yugtong ito o kabanata itinapos ni Pablo sa ganitong paraan. In verse 58 of 1 Corinthians 15, kaya mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo. Huwag kayong patitinag. Kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi mawawala ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Hindi ito random lang na isiningit niya. This is a consequence of the resurrection of Christ. At lagi niyong tandaan, bilang mga pagpapasaksi, upang makumpel kayong pasaksihan ang muling pagkabuhay, inaabala ako nitong napatak na bulaklak. Upang mapasaksihan natin ang muling pagkabuhay, lagi mong tatandaan, lagi mong isipin, kung ano ko ngayon, ay dahil sa biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ipamuhay mo iyan dahil ang ating Panginoong tagapagligtas ay buhay na buhay. Hindi lang hari sa kalangitan, ngunit nananatiling pinakapunong pari na sa bawat yugto ay nananalangin para sa iyo upang ang iyong kaligtasan ay matiyak ang kahustuhan. We have the hope of glory. Tatanawin natin yan sa ating pakibahagi sa banal na hapunan. Kaya nga nawa sa ating pagtatapos ng mensaheng ito, maging hamon sa ating lahat na mga minamahal na tupa ng Panginoon. Pasaksihan mo ang muling pagkabuhay ni Kristo ng matapat na pag-iibanghelyo, paglilingkod, pamumuhay, at pagsamba. At sana mga bagay na ito na atin pong pinagnilay-nilayan ngayon, isang napakagandang kabanata na ating lalakbayin, ay magdala sa ating lahat
ng biyaya at kapayapaan. So tayo pong manalangin, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon at ihanda na rin natin ang ating mga sarili sa pakibahagi sa banal na hapunan. Let us pray. Aming pong dakila at mabuting Diyos, napakabuting po sa iyong minamahal na mga tupa. Salamat po sa paalala ng Ebanghelyo. Napakayaman po ng mga isinulat ni Pablo dito. Wala kaming dahilan na pagdudahan ng muling pagkabuhay. Ito po'y pinatiyakan ng banal na kasulatan, pinasaksihan ng mga banal sa kasaysayan. Hari nawa kami maging bahagi ng mga banal na ito na sumasaksi. Hindi man namin nakita talaga ng harapan ng muling pagkabuhay, but we have been persuaded by the Holy Spirit of its reality. Sana sa paraan po ng pag-iibanghelyo, pamumuhay, paglilingkod at pagsamba, ay amin po, aming Diyos, mapasaksihan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Hari nawa ito'y mag-resonate sa amin, mahulma ang aming buong pagkatao, at kami makibahagi sa sentimiento ni Pablo na kung ano ako ngayon, ito'y dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Na dahil sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus, kami o aming Panginoong Diyos ay makaaasa na kami ay muling bubuhayin din at hahantong sa kaluwalhatian bilang aming pagpapalakas ng loob sa aming pagharap sa kasalukuyan. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos. Ihanda mo po ang aming mga puso sa pakibahagi sa banal na hapunan. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Ang lahat po ay magsitayo. Tayo muna po ay awit. Our hymn will be, "Yet not I, but through Christ in me." This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.